Happy Sunday everyone! So, ayan, nakahanda na tayo. Ready na tayo para mag-church. Medyo isin lang natin ating hair kasi hindi pa ako nagkukulay ng hair ko kasi ayan o. Sa February na ako magko-color ng hair para sakto pagpasok ko sa office. Yeesh! Office girl! Para pagpasok ko sa office, ayan, ang ating hair is naka-ready na medyo dark brown, ganon. Diba? Para isang kulay, kasi madali lang siyang lumabas. Madali lang humaba yung white hair. So, yan, hanggang, siguro may 1 linggo na lang naman para, maging white hair tayo. So, after 1 week, siguro next Sunday na lang or next Saturday, ayan, magkukulay na ako ng hair. Pero ngayon, hayaan muna natin ganyan ang ating hair na hindi pantay-pantay. Pero caribal naman, ang importante, maganda ako. So, ayan na nga. So, inintay ko na lang si Christian. Hindi natin kasama si Dong ngayon sa ating vlog and sa ating pag-church kasi nandoon siya sa bahay ng kapatid niya dahil, hindi bahay ng kapatid niya. Bahay ng daddy nila. Yun yung bahay na tinirahan nila mula nung bata pa sila. Kasi pinapaayos dahil yung kapatid niya medyo masama ang pakiramdam dahil nga siguro sa alikabok na rin doon sa bahay. Dahil syempre alam naman natin na kapag ka nagpapa-construct ka ng bahay, maalikabok. So, ang ating dudong is to the rescue sa kanyang kuya. Kaya nandoon siya. Pero baka next week, Saturday, uwi na din yun. Kasi mamimiss ako nun. Charot! So, ayan. So, dalawa lang kami ni Christian. One-on-one kami muna. Ayan, one-on-one muna kami ngayon. So, yung init natin, grabe, ang init-init na. Akala ko ba noon, sabi sa news, January, February hanggang March, mararamdaman pa yung amihan. Pero ngayon, grabe, init na. Grabe, magtataas na naman ang mga singilin sa sa kuryente at ang tubig. Magtataas na naman sila dahil sasamantalahin na naman nila dahil nga summer. So, ayan, hindi tayo nagtitinda ngayon. Yung mga bata na bumibili sa atin before, sabi nila, ate, kailan ka magbubukas? Tapos may mga iba natin mga suki. Sabi nila, ate, kailan ka magbubukas? Sabi ko, day off muna si Inday. Tapos sabi ng mga bata, magtinda raw ako ng mga ice candy sa summer. Sabi ko, oo, sige, pero ang magtitinda nung si Dong na. Kasi nga, may work na tayo. Medyo bihira na tayo. Hindi ako na masyadong mag-upload. Hindi naman sa hindi na mag-upload. Medyo madalang-dalang na tayong mag-upload. Depende sa availability natin. Availability, charot. Ayan, medyo try natin na mag-upload every day. Pero same lang din naman kasi yung makikita ninyo kapag nag-work na tayo. So, sige, try lang natin mag-vlog ng kaunti and then yung everyday life natin, ayan, as a dating businesswoman, ayan, dating businesswoman, ngayon, na lang, nalang ka dyan. Sa ngayon, isang tabi muna natin yung ating magiging business-minded. So, muna tayo, maging empleyado muna tayo para sa ekonomiya. So, ayan, hindi ko na lang si Christian. So, bababa na kami, maya-maya, magpo-close na kami. Tignan nyo yung init ng araw. Sobrang init. Kita nyo yan? Napaka-init. Nawala na yung lamig. Lamig ng panahon. Oh, napakainit. Grabe, matutuyo. Hindi lang sampay mo ang matutuyo, pati utak mo. Ay. Nakita nyo? Ayan, oh. Para kang kukuhani ng liwanag. So, ayan, tatanggalin na natin yung ating. Dito ko sinasampay yung aking towel kasi nga mainit para matuyuan ako ng tuwalya dahil naligo tayo. Siyempre, gumagamit tayo ng towel, diba? Sino bang hindi gumagamit ng towel? Sige nga. So, ayan, magkuklose na tayo ng ating window. Ayan. Kasi, baka mamaya, hindi natin masabi kasi yung weather ngayon minsan mainit, tapos maya-maya bigla na lang uulan, ganun. So, ayan.
Pinlansya ko siya, kaya lang hindi yata effective. So, ayan, kapag sarado na tayo ng bintana, mag-close na tayo ng mga electric fan natin at saka yung mga nakasaksak dyan. Dali. So, ayan, kunin na natin yung ating bag and then go down na tayo para makapagsara rin tayo doon sa baba. Naka-rubber shoes tayo for today. Hindi na tayo mag-sandals. Unahin ulit natin yung ating sarili na nagsasapatos kasi nung hindi na ako nag-work, lagi kasi ako naka-sandals lang. Ngayon, mag-work na tayo, kailangan nagsasapatos na ulit tayo. Para naman presentable tayo at karespeto. Karespeto. Dahan-dahan tayo sa hagdan kasi ilang beses na ako nalalaglag dito sa hagdan namin. Tsaka ngayon, kumakapit na ako. Ayoko malaglag. So, ayan, aalis na tayo. Nandito na tayo sa baba. Pero hindi na natin isasara yung bintana dito sa kusina kasi nga, para may fresh air dito. So, ayan, mag-i-e-bike lang kami. Mag-shades ako. So, tara na, let's go. Hello! Hello, guys! Ayan, nandito na tayo sa ating e-bike. Papunta na tayo sa Robinson. Mag-church na tayo. Itong ating piloto parang pupunta ng Binyan. So, naka-white pa talaga siya. So, ayan, let's go! Ayan, ang init-init. So, go! Konti nga lang. Yan, may butuhan kami, guys. Excited! Yan, wala masyadong sasakyan ngayon. Sunday. So, let's go! Church tayo. Busina ka. Kain na tayo. Dito na tayo sa ating e-bike. Kumain lang tayo. Kasi nagugutom na ako. Yung service na kinuha ang inatinan namin pang alas 12. Hindi na kasi kami umabot ng pang alas 10. Kasi nga masarap ang aming tulog. So andito na tayo sa parking lot. Ayan. Ito na yung ating pogi piloto. Pogi! So ayan. Yan, pauwi na tayo. Pero bibili muna tayo ng ating dog food. Ng dog food para sa ating mga fur babies. So, atras na tayo. Let's go! Let's go! Sunday! Go! Bye-bye! Bye-bye, Robinson! Yung Tiangge, oh. Tapos na. Tuwing Pasko lang yun dyan, tsaka Holy Week. Yan. Bye-bye, Robinson! Guys, ayan, nandito tayo, nakapark muna tayo dito sa tapat ng bahay nila. Tayo sa may kanto ng aming subdivision. Masyadong maliwanag. Nandito tayo kasi bumili lang ako ng bigas ng aso at si Christian naman yung bibili ng dog food. Wala na kasi pagkain yung ating aso kaya kailangan bilihan na ng food. Wawa naman sila pagka wala pa silang pagkain. So, ayan. Waiting pa rin tayo. Tignan mo yung aso. Parang hindi siya mapakali. Hindi malaman kung anong sarado. Sarado. Wala daw tayong dog food. Sarado. Change is coming sa amin, guys. We're so excited. Hi guys!
andito na tayo sa bahay. Magbukas ka muna ng bintana. Magbubukas pa daw tayo ng bintana. So, ayan. Andito na tayo. Ano oras na ba? Time check. 3:10 na ng hapon. Ayan. Ang ganda talaga ng weather natin ngayon. Kasi, nakapag full charge ako ng solar namin. Full charge na full charge. Uy. Ito yung ating solar panel. Ayan. Full charge. Ang lakas ng ilaw niyan mamayang gabi sa baba. Nakakatuwa. So, ayan. Bukas na tayo dito sa second floor. Pero, charge muna natin yung... Ay, saksak muna natin tong ating internet. Ayan, nakasaksak na internet. Nakabukas na yung bintana. Dito naman tayo sa taas. Bahay namin hanggang third floor. Just medyo... Hindi naman ako pumapayat dito. Kabubukas ng bintana. Malakas ang hangin dito. Kaya minsan, pag brown out, ayan o, kita niyo yung buhok ko. Malakas ang hangin dito. Pag brown out, dyan ako pumupunta. Kasi, dyan malakas ang hangin. Tapos, buksan na rin natin yung bintana dito sa aming kwarto. Ayan. Namimiss ko na ang aking dudong. Ayan. Sana umuwi na siya. Pero pag di pa siya umuwi, sa Friday, sunduin ko na siya dun. Ayan. Buksan natin yung bintana rin ni Christian. Para pumasok yung fresh air. Kahapon, binenta na namin yung double deck ni Christian. So, isang bed na lang yung iniwan namin. So, ganyan na itsura niya. Yan. Wala nang double deck. Kasi ito, double deck to before. Kaya lang nasira na yung sa baba yung hinihigaan niya. Sabi ko, yung taas na double deck, yung nasa taas, yun na lang yung gamitin niya kasi hindi pa sira yun. Kaya ayan ang itsura ng kanyang bed. Yan. So, magbihis muna tayo para makapagpahinga. May hinihintay tayong tao mamaya darating. So, wait lang natin. Hello guys! I'm back! Hindi ko kayo nabalikan kahapon kasi medyo na-busy tayo. Nag-cooking kasi ako mag-isa kahapon and nagluto na lang din ako ng mabilisang luto na lang sa amin. Kasi dalawa lang naman kami ni Christian na nakakain kahapon. Tsaka ngayon, mag-isa lang ako dito. Pumasok si Christian. At ang ating dudong! Nandoon po siya sa bahay nila sa Project 8. So, hindi ako makapunta doon dahil may kailangan akong intayin dito. And may kailangan akong gawin. So, sabi ko sa kanya, sige, diyan ka na lang muna. Tapos, pagka gusto mo na umuwi, di uwi ka na lang, ganun. Kasi nga, kailangan niyang mag-focus, magbantay dun sa construction sa bahay nila. Dahil, ang target date nila na matatapos yung bahay is March 30. Kailangan matapos na yung bahay na yun. So, kaya minamadali nila kasi nga gusto na ni Daddy umuwi. Kasi sa ngayon, si Daddy, nandoon siya nakatira sa bahay ng bunso niyang anak. So, parang syempre, alam niyo naman pagka mga matatanda na gusto nila, mas komportable sila at saka at ease sila sa sarili nilang bahay. Kaya minamadali na nilang magkakapatid na matapos yung bahay para makabalik na agad si Daddy. So ngayon, kasi kaya pinagawa yung bahay na yon dahil tuwing bumabagyo, kasi eto na naman, umpisa na naman tayo ng taon, pagkatapos ng summer, tag-ulan na naman, so kailangan na naman na ayusin yung loob ng bahay nila. Kasi kapag umuulan, lalo na pagbagyuhan talaga, malakas ang ulan doon, mabilis tumaas yung tubig. Yun yung isang iniingatan nilang magkakapatid. Kasi mahirap
mahirap kuhanin si daddy kung mataas na yung tubig doon. Dahil dati hindi naman binabaha yun. Ngayon lang siya ulit binabaha. So, kaya nag-decision silang magkakapatid na palagyan na ng second floor yung bahay nila para in case na tumaas yung tubig, meron pa silang papanikan na kwarto para doon sila lahat mag-i-stay. Kaya yun, minamadali na kasi 3 buwan na lang. Kasi yung mga June nagtatag-ulan na yan eh. So 3 buwan na lang, mag-start na naman ang tag-ulan. So kailangan matapos na nila yon para as in matapos na, maging maganda na ulit yung bahay, maging masigla na. Kasi mula nung umalis si Tita Cora, medyo lumukot yung bahay na yun. Dahil alam niyo naman, kapag ka talaga babae ang nasa bahay, masaya ang bahay. Pero kapag nawala yung ilaw ng tahanan, medyo nakakalungkot, di ba? Ganon din naman sa father, ang haligi ng tahanan kapag nawala, di ba? So ngayon, wala naman akong ibang gagawin. So nilipat ko yung piano ni Dong dito para lumuwag-luwag dito. And then, para merong exercisean dito sa side na to. Tapos, ito, ayusin ko lang yung mga namin. Kasi pinainitan ko itong mga unan namin sa init kanina kasi hindi ng init. So, ayusin lang natin siya and then ayusin natin yung ating curtain. So, tara. Samahan nyo. Kung wala akong kasama, guys, kausapin nyo ako. Tara, let's go! Natapos na natin. Mabilis lang, di ba? Isang iglap lang yan. Kasi kanina nag-mop na ako ng sahig namin. Tapos nilagyan ko na siya ng air freshener para medyo mabang-bango naman yung ating house. And yung curtain natin, nung New Year pa yan eh. So baka next week mapapalit na rin ako ng curtain. Tahimik ng bahay. Nakakapanibago. Dati-dati kasi pag nandito si Dong, nag-iingay yan lagi, TV, maingay, bunganga niya, maingay, maya-maya gutom, Ned, luto mo ko pagkain, Ned, ganito, ganyan. Ngayon, parang nakakapanibago, walang kasama. Ang naririnig ko lang puro mga tunog ng mga sasakyan. Nakakalungkot naman. Ganito pala feeling mag-isa, no? Si Krista kasi pumasok sa trabaho niya kasi pag Monday, nasa siya, office. So, ako lang talaga yung maiiwan dito kapag si Dong nandun sa bahay nila. So, kapag nag-start na ako ng pasok next Monday, si Dong na lang ang mag-isa dito. Kaya sabi ko, parang gusto ko nga kasi na doon muna si Dong. Kasi kawawa naman siya. Parang naramdaman ko yung mararamdaman niya kapag mag-isa lang siya dito sa bahay. Tapos, wala siyang makausap. Puro TV lang siya ng TV. So, parang sabi ko, sige, diyan ka na lang muna sa bahay nyo. Tapos, balik na lang siya dito. Siguro, balik na lang siya ng mga Tuesday. At least, may kasama siya. Andito na si Christian. Kasi, isang beses lang nag-work sa office si Chan. Usually, naka-work from home naman siya. So, yun lang. Parang pagka mag-isa ka lang malungkot, parang, ay, naku, parang, ewan ko, ang hirap i-explain ng feeling na parang mag-isa ka na lang. Ewan ko bakit nagagawa nung iba na makatagal na nag-iisa lang sila sa sa buhay nila. Kasi yung auntie ko, yung dating nakatira dito sa tabing bahay namin, mag-isa lang siya mula nung namatay ang asawa niya, hindi na siya nag-asawa. Pero, nandito kami, andyan yung kapatid niya, yung ibang mga pamangkin niya. Pero, mas gusto niya na mag-isa na lang siya sa buhay niya. Pero, ako parang, eto ngayon lang ako naging mag-isa sa bahay na to. Never ako nag-iisa rito eh. Kung hindi, naiiwan yung ibang mga pamangkin ko, yung mga ganyan. Ngayon lang talaga ako nag-solo dito mag-isa. So, parang ang lungkot-lungkot. Tapos, kahit ganyan kainit na siya, ganyan kainit yung panahon, parang feeling ko gloomy na gloomy siya sa akin. Talagang parang pala, no, yung depression mo pag mag-isa ka lang, mararamdaman mo.
pagka mag-isa ka lang sa bahay. Kaya ako, ayoko talaga ng mag-isa. Nalulungkot ako pag mag-isa ako. Kaya ginagawa ko pag mag-isa ako. Pero ngayon ko lang naman kasi na-experience to. Kaya parang siguro naninibago lang ako na mag-isa lang ako ngayon sa bahay na to. Wala akong kausap. Kahit magsisigaw ka dito, walang sasagot sa'yo unless may mumu dito, di ba? Pero talagang walang sasagot dahil nga wala nga si Christian. So, yan, nakakaano lang. Ay, hindi kasi na ako na nga nagtitinda. Hindi na nga kasi ako nagtitinda, guys. Kaya nga ako, ang ginagawa ko nung time na wala pa akong trabaho. Nagtitinda talaga ako kasi ayokong nakatenga lang ako sa bahay, nag-iisip. Kasi ayoko na i-stress. At saka ayoko din na isip dahil nakaka-stress. So, yun. Pero mamaya, baka magkulay na ako ng buhok ko. Kasi tignan nyo, ang dami ko ng Ayan, may iniintay lang kasi talaga ako na tao. Kaya hindi ako pa makagalaw makapagkulay. Kasi ayoko namang makipag-usap sa kanya na may kulay yung buhok ko, di ba? Na hindi ko pa nababanlawan. So, iniintay ko lang siya and then mamaya magkukulay na tayo. Ayan, hindi ko na kayo isasama habang iniintay ko yung tao kasi medyo busy ako tsaka baka mailang siya na makita niya nagbablog ako. Ayan. So, ayun na nga guys. Ayan, kung invite ko kayo sa aking YouTube channel guys, sana'y mag-subscribe. Ayan, like and share ang ating videos. And sana po guys, supportahan niyo po ang aking YouTube channel. And kung meron kayong mga comments, suggestion, ayan, comment down below para naman magawa natin ang content. So, ayan, thank you guys for supporting our YouTube channel. And sana hindi kayo magsawa. And, ayan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, please do subscribe to our YouTube channel and hit the bell notification para updated ka once na meron akong bagong upload. So, hanggang sa muli guys. See you on my next vlog. Bye!